Guys, akala ko nga wala nang baha dito sa Antero Soriano Highway. Kasi nung gabi ng July 23, hindi na nga umuulan. Kaso ang problema dito sa kalsada, walang drainage system. Ito ang dahilan kung bakit taon-taon na lang na laging bumabaha dito. Yun nga, nung malapit na kami sa footbridge ng EBSA, nagkukumpulan kami dito sa gitna ng kalsada. Paano ba naman baha na nga, may stoplight pa. Bukod sa mahina na ngayon drainage system dito sa lugar, ang isa pang problema dito, mabilis tumaas yung level ng tubig dito sa ilog. Kaya yung may mga bahay dito lagi na lang lumulubog. Kaya kung mapapansin nyo, maraming sasakyan dito sa gilid ng kalsada. Samantala sa mga oras na ito, narating ko naman ang Advincula Avenue. Hindi nga ako sigurado kung ito yung tinatawag nila na Centennial Road. Kung mapapansin nyo, ang lahat ng mga sasakyan dito ay nagsiksikan. Dahil walang humpay ang buhos ng ulan, kaya naman bumaha rin dito. Sa mga araw na ito, pangilan-ngilan nga lang ang bumabiyahe na bus or kahit anong public utility vehicle. Kaya naman maraming pasahero na nag-aantay dito sa tabi ng kalsada. Samantala, anong kumana naman ako dito papuntang bayan ng Binakayan, napansin ko na naman sa dulo na maraming nagkukumpulan at maraming nga ako nakitang motor na tinutulak. Napagpasyahan ko nga na hindi na lang subukan ang daan na yan. Yung way ko nga ay dito sa kabila. Kahit medyo malayo, sure naman ako na hindi binabaha dito. Sa katunayan nga, nung nakaraang taon, bumaha dito sa palengke ng Binakayan. Pero dito sa ruta na ating dadaanan, bumaha man, hindi naman ganon kataasan. Noong binabaybay ko nga itong daan, napansin ko yung ilog. Yung tubig na dumadaloy nga dito, kalebel na ng kalsada. At dito nga, nakatagos ako ng bayan ng Binakayan na hindi dumadaan sa baha. Pero noong pagbaba ko sa tulay papuntang General Evangelista Street, ito yung way papuntang Baco or Talaba, napansin ko naman ang maraming sasakyan na nagkukumpulan. Kaya ang ginawa ko, dahil hindi ako makalusot, nagmaniobra na lang. Tapos tinabi ko yung motor ko dito sa gilid para puntahan kung saan yung baha, kung gaano kalalim at kung kaya ba itong daanan. Samantala, may pinakita nga si Bossing na video kung gaano kalalim ang tubig sa baha sa Las Piñas. Sa pagpunta ko nga patungong baha, napansin ko nga na medyo malalim. May mga ibang nakamotor na malalakas ang loob at tumatawid. At yung iba naman nagaantay kung kailan humupa yung baha. Hindi ko nga tinatawid ang motor ko sa mga ganitong klaseng kalsada. Mabuti na yung nag-iingat kaysa naman sa gumastos ng pagkalaki-laki. Kaya ang last option ko dito dadaan sa Tirona Highway. Medyo paikot pero hindi naman gaano binabaha dito. Noong pagkaliwa ko nga dito sa Aguinaldo Highway, nakita ko naman ang nagkukumpulang mga sasakyan. Kaya hindi ako tumuloy sa ruta na ito. Para sa akin mga bossing, ang pinakamagandang daan kapag may bagyo at bumabaha na yung mga kalsada, tapos yung biyahe mo papuntang Metro Manila, subukan mo dito sa Daang Hari. Madadaanan mo nga rito ang General Trias,